Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay November 3, 2025, araw ng Lunes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 14, verse 12 hanggang 14. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ito na naman po ang ating sa ating mabuting balita, yung sinasabing hyperbole o kaya yung parang exaggerated. Ang hindi naman ibig sabihin na wag nating imbitahin ang mga mahal natin sa buhay, mga kamag-anak, mga kapatid, at kung sino pa man na malapit sa ating puso o kapamilya natin o mga kaibigan natin. Ang ibig lamang sabihin ng ating Panginoong Jesus ay maging sincere ang ating paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kumbaga, lahat ng ating ginagawa ay hindi pakitang tao o kaya ay humihingi ng kabayaran doon sa mga inimbitahan. Hindi natin ginagawa ito para magpakitang gilas o ipagmayabang ang ating kakayahan sa buhay, ang ating kayamanan o kaya kung ano paman. Pero ang totoong mapagpakumbaba o humble ay kilala niya ang kanyang sarili. Kung ikaw ay isang mayaman at marami kang pera at kaya mo na mag-celebrate o maghanda, mag-party at ang mga gastusin na yan ay parang bariya lamang, ang totoong humble person ay kilala niya ang kanyang sarili. Hindi siya nagpapakita na, hindi niya sinasabi na pulubi lang siya o ano. Hindi pa rin ganon. Ang isang humble person, kilala niya ang kanyang sarili. Kung mayaman siya, alam niya na mayaman siya. Pero hindi niya ito ipinagyayabang kung nakakapagpa-party man siya o nakakagawa man siya ng mga occasion na maraming naiimbita. Ang gusto lamang ibahagi sa atin ng Panginoon na maganda na yung mga taong mas nangangailangan ng tulad ng ganito ay yun yung bigyan natin ng pansin. Dahil kung hindi sila hindi sila makakaganti sa atin
na hindi rin tayo maimbita sa mga kung ano-anong salu-saluhan or party. Ito gagantimpalaan tayo sa muling pagkabuhay ng mga banal. Yung makatulong tayo sa kapwa nang hindi tayo humihingi ng kabayaran dito sa lupa. Kaya nga ang tinuturo sa atin ng simbahang Katolika ay itong tinatawag na works of mercy. Works of mercy na titingnan yan sa huling panahon, sa day of judgment. Sabi nga dito sa Luke 6:32, ang sinasabi dito ay, kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At dito naman sa Matthew chapter 10 verse 42, at sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. At yung panghuli sa Matthew chapter 25 verse 34 hanggang 36, sinasabi dito, at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. So ito yung mga tinatawag nating works of mercy. Meron pong dalawang category yung works of mercy. Ang dalawang category na yan ay tinatawag nating corporal works of mercy, tsaka yung isa ay spiritual works of mercy. Ang pareho po silang 7 yung corporal works of mercy, tsaka 7 din yung spiritual works of mercy. Ang 7 corporal works of mercy po ay ito yung mga pwede nating gawin dito sa ating sa mundong ibabaw. Yung visiting the sick, pagdalaw sa mga may sakit, tsaka yung mga sa bilangguan, burying the dead, feeding the hungry, giving drink to the thirsty, clothing the naked, and sheltering the homeless. Yan po yung 7 corporal works of mercy. Yung 7 spiritual works of mercy naman po ay counseling the doubtful, yung mga nagugulimahanan, instructing the ignorant, yung mga hindi nakakaintindi at walang kaalam-alam at hindi nauunawaan, admonishing the sinners. Ayan, meron tayong responsibility na pagsabihan yung mga nagkakasala nating mga kapatid. Comforting the afflicted. Ayan, pa-encourage or maging bigyan din natin ng panahon yung mga taong kailangan ng comfort. Forgiving offenses. Ayan, magpatawad sa mga nagawa sa ating kamalian. Bearing wrongs patiently. At yung mga nakagawa sa atin ng kasalanan ay pagpasensyahan natin sila. And praying for the living and the dead. Ayun, maging intercessory maging intercessory or prayer warrior tayo para doon sa mga kapatid natin na nandito at yung mga kapatid nating sumakabilang
buhay na nangangailangan ng ating panalangin. Tulad nung celebrate natin nung isang araw, yung araw ng kaluluwa. So, yan po ang maibabahagi ko sa araw na ito. Ang works of mercy na titingnan ng ating Panginoon sa Day of Judgment. Yung sinabi niya rito na sa muling pagkabuhay ng mga banal. Dito titingnan kung gaano tayo kabuti na nagawa natin yung mga kabutihan ayon sa grasya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Yun lamang po, pagpalain po tayo lagi ng ating Panginoon. Amen.